Ang Crime Desk ay hango sa mga tunay na pangyayari mula sa salaysay ng pamilya ng mga biktima, saksi at tagasiyasat ng kaso. Inihahayag din ng Crime Desk ang panig ng mga suspect para sa balanseng pagtalakay. Layunin ng palabas nito na ilantad ang pagkakakilanlan ng mga suspect o akusado, nasa bilangguan man o patuloy na tinutugis ng batas para sa agarang ikalulutas ng kaso. Sa ngalan ng hustisya, makakaasa kayong patuloy naming babantayan ang mga kasong aming tinatalakay. Babala, ang palabas nito ay may mga eksena, aktual na larawan at video na hindi angkop sa mga sensitibong manonood. Sa piling ng ama, ramdam ng bawat bata ang kaligtasan at kapanatagan. Bilang haligi ng tahanan, tinuturing silang matibay na pundasyong masasandalan, kublihan sa gitna ng takot at pangamba. Ngunit iba naging kapalaran ng 4 na taong gulang na batang itinago namin sa pangalang May. Dahil sa kamay mismo ng sariling ama, naranasan ng bata ang malabangungot na kalupitan. Taong 2006, nagkakilala ang dalagang itinago namin sa pangalang Mimi at ang binatang si alias Joe, parehong residente ng Barangay Tanza sa Navotas City. Nakilala ko po yun, sumasama-sama ako sa mga barkada niya. Tapos hanggang sa naging asawa ko. Hinatid niya lang ako sa labas, tapos magbibigay yun ulam. Saka isda, inuuwi ko sa amin, yun lang. Tapos pagdating ng gabi, lalabas uli ako. Makikita ko uli siya sa labas. Nung nagsama na kami, nakatira siya sa bahay. Ang relasyon ni Mimi at Joe, marin daw na tinutulan ng mga magulang ni Mimi dahil sa madalas na pananakit ni Joe sa tuwing ito ay malalasing. Hanggang umabot sa puntong pati ang ama ni Mimi nadamay. Nag-away kami noon, uminom sila dyan. Tapos sabi ko na ayaw ko po umuwi dahil binubugbog ako. Ayaw daw ako pauwi ng tatay ko. Pero pinapauwi ako ng tatay ko. Pero sinaksak niya pa rin kasi lasing siya. Na-hospital po siya. Tapos nung ilang buwan lang namatay din kasi lumaki yung mga paa. Nang pumanaw ang ama ni Mimi mula Navotas City, lumipat ang mag-asawa sa Barangay San Pablo sa Hermosa, Bataan para magsimula ng bagong buhay. Sama-sama kami magtinda para meron kaming kainin. Tapos lumipat kami sa bundok, nagtayo kami ng bahay para may materan kami. Taong 2014, dumating sa kanilang buhay ang panganay nilang anak, isang batang babae na itinago namin sa pangalang May. Magmula raw noon, naging mas makulay ang pagsasama na mag-asawa. Prinsesa nga raw kung ituring ni Joe ang anak na si May. Sabi niya, prinsesa daw niya yun. Kasi isang babae lang yun. Sunod sa luho yun, kahit ganun. Ngunit sa likod ng pagiging ulirang ama, nagtatago pa rin ang dating pag-uugali ni Joe at lumalabas daw ang masamang gawin nito sa tuwing makakainom siya ng alak. Labis din daw ang pagiging seloso ni Joe na nauuwi sa madalas niyang pananakit sa asawang si Mimi. Minsan sinasabi niya yung mga kabarkada niya, pinagsiselosan niya, katabi ko, sabi niya, lalaki ko daw yun. Tapos magtitinda ako, sasabihin niya, nakapagkita daw ako sa lalaki ko. Tapos hanggang sa nananakit na siya. Sabi ni May, Papa, pagod na nga kami ni Mama maglakad, tapos pagbibintangan mo pa may lalaki si Mama. Nanununtok.
Sinisipa, ganun yung ginagawa niya. Naranasan kong matulog sa labas kahit umuulan. Hindi niya ako pinapapasok. Taong 2016, isinilang naman ni Mimi ang kanilang pangalawang anak, isang batang lalaki. Makalipas ang 2 taon, February 2018, mula Barangay San Pablo, lumipat na mag-anak sa Barangay Sacrifice Valley sa Hermosa, Bataan pa rin. Nanirahan sila sa pinaupahang kwarto ng 54 anyos na si Mang George Kiel. Sa paglipat nila ng tahanan, muli raw nagdalang tao si Mimi. Tahimik naman daw ang pamumuhay na mag-anak nung una. Ngunit na mag-umpisa na namang uminom si Joe, dun daw nasaksihan ni Mang George ang pagmamaltrato ni Joe kay Mimi. Ang malala pa, maging ang batang si May, sinasaktan na rin daw ni Joe. Okay naman po nung kaya lang katagalan na po. Iba na po yung niya. Dahil nga po lagi po nagiinom. Panay po siyang halos gabi-gabi nagiinom. Laging mainit ang ulo niya. Tapos kunti pong pagkakamali sa bata, sinasaktan. Pinapalo po niya. Nung buntis po, gabi po nung sinusuntok niya sa giliran. Pagkatapos po yung sinuntok sa panga, natanggal po yung kanyang ngipin. Dahil sa nasasaksihang pang-aabusong pisikal sa mag-iina. Nagmagandang loob ako sa kanya dahil nga sa nakita ko sa kanyang kondisyon ng katawan, hindi na po maganda. Kasi kung dito naman siya abuting mamatay, kay cargo ko rin po yun eh. Kaya gumawa ko ng paraan para makaluwas po siya. Sabi ko, yung asawa mo, pauwiin ko sa magulang niya para nang sa ganun, magkaroon siya ng sa doktor. Kung nararanasan ko lahat ng paghihirap sa inyo, sabi ko. Kaya yung anak ko umiiyak. Gusto ko maisama, hindi ko naman siya maisama. Tapos sabi nung asawa ko nun, sige, umalis ka. Wala ka naman ditong ginagawa, sabi niya. Tapos sabi niya, kaya kong buhayin mga anak ko. Sabi ko naman sa kanya, baka kaya mo naman patayin, hindi kaya mong buhayin. Sa edad na 4 na taong gulang, ang batang si May ang umako sa responsibilidad ng pag-aalaga sa kanya nakababatang kapatid na si John. Sa kabila ng kamusmusan, naging responsableng anak at kapatid daw si May habang nagtatrabaho bilang karpintero ang kanilang ama. Bawat utos nila, sumusunod yun. Okay, yung panganay ang nagpapaligo sa bunso. Yung bata pa naghugas ng kaldero, plato. Sa pag-alis ng kanilang ina, naging kahabag-habag daw ang kalagayan ng magkapatid sa pangalaga ng kanilang ama. Wala silang mga kalaro dito? Wala po. Kinakandado niya yung loob na yon. Sabi ko, huwag mong kandado. Mamaya kung paano yung mga bata dyan. Ginagawa ko, tatanggalin ko sa tanghali para labasin ko yung mga bata. Pagdating ng mga bandang alas 3, sige, pasok na kayo doon sa loob. Yung mga bata, ang ama nila, magsasayang siya ng gabi, iiwan yung pagkain, kinabukasan, sa umaga makakain. Sa tanghali, hindi na kasi panis na po yung pagkain eh. Ang gagawin ko naman, kumain na ba kayo? Hindi pa po kuya eh. Bakit? Ito, unti-unti kami pinapatay ni Papa kasi nilalason kami, panis yung kanin eh. Ang pamumuhay na nararanasan ng magkapatid na May at John, hindi raw nararapat para sa mga bata. Naawa po ako dahil nga po, siyempre, ipagluluto mo ng pagkain, pagka hindi naman po pwede yung kami lang ang kakain. Bibigyan ko ng pagkain yun, mainit yun, bagong luto. Sabi ko yan, mainit. Kasi hindi po kumakain ng gulay yun eh. Bibili ako bulong niya, pipirito ko. Ayun, tagalawa kayo dyan, kain kayo. O kakain naman yung dalawa. Sa hapon, bababa ko ng merienda yun. Ay, uutusan yung bata ng mga alas 9:30 ng gabi, kahit na umuulan, pabalik-balik sa itaas. 4 na beses siyang pagbalik ng bata, may dala na ng item na pinamili, uutusan ulit. Bababa ulit, uutusan na naman ulit. 4 na beses kung bumalik sa tindahan. Ang pangmamaltrato ni Joe sa kanyang mga anak, palala raw ng palala. Tinanggalan po siya ng ngipin kasi po yung ama, lasing po nung gabi na yon. Nung kinagabihan, binunutan niya ng ngipin. Ang pinanggamit ng bunot plies po. Wala naman diferensya yung ngipin ng bata. Pagdating kinaumaga, pagbaba ko, ba't namamagayan mo? Binunutan ako ni Papa ng ngipin. Isang gabi noong August 2018, umuwi na naman daw na lasing si Joe at gaya ng kanyang kinaugalian, sinaktan na naman niya si May. Pinagpapalo niya ng hawakan ng walis tambo ang bata. Dahil sa pagkahabag sa sinapit ni May,
minabuti ni Mang George na i-report na sa barangay ang nangyari. Pinagpapalo po dito hanggat sa nung lumatay po, nagkulay talong. Babaliwain ko sana dahil nga sa bahay Ang inaano ko, iba na yung kulay Pinatawag ko po rito yung tatay. At kinausap ko siya, bakit niya ginawa yun. No? Sabi niya, dinidisiplina niya lang daw dahil pinakialaman yung kanyang DVD player. Pinagsabihan ko siya, pinangaralan ko na dapat hindi niya ginagawa yun sa kanyang anak. And then, bago siya umalis, umiyak pa nga sa harapan namin yun No? Nakakala ko naman talagang nagsisisi doon sa ginawa niya. Subalit makalipas lang ang mahigit isang buwan, October 4, 2018, muli na naman nakatanggap ng tawag si Kapitan Alfonso mula kay Mang George. Ang batang si May, binartilyo naman daw sa ulo ng kanyang ama. Nung ma-rescue namin yon, talagang gusgusin yung itsura ng bata. No, maraming damit, tapos ayun nga, maraming palo. Tsaka gutom sila, ma'am. Ayon kay Mang George, umuwi raw ng lasing si Joe bandang alas 11:30 ng umaga ng araw na yon. Maya-maya lang, mula sa kanilang bintana, nakita raw niyang pinukpok ni Joe ng martilyo sa ulo si May. Ang bata, nagmamakaawa raw na humingi ng tulong kay Mang George. Iniwan na po yung bata sa tapos babao na nangyari, pinalo ako ng martilyo ni Papa sa ulo So, antemano, tawag agad ako kay Kapitan. Yung nagmamakaawa, humingi siya ng tulong. Yung Kuya George, parang awa mo na, tulungan mo ako. Nang matanggap ni Kapitan Alfonso ang report, agad siyang nakipag-ugnayan sa himpilan ng Hermosa Municipal Police Station. Nagresponde po ang ating mga kapulisan sa Sacrifice Valley, ngunit sa kasamaang palad ay hindi po inabutan ang suspect. Bali, nung nakita namin yung bata, iyak siya ng iyak at napaka-dumi ng mga damit niya. Agad na dinala sa ospital si May upang masuri. Sa kabutihang palad, hindi nagtamo ng malalang pinsala sa ulo ang bata. Bagamat nagkaroon siya ng malaking bukol at pasa sa parting tinamaan ng martilyo. Ayon po sa medical legal report ng Jose Payumo Medical Center, nagkaroon po ng contusion hematoma na may sukat na 2 by 2 cm. Samantala, bandang alas 8:30 ng gabi, nadakip ng mga kawani ng barangay si Joe habang naglalakad pauwi sa kanilang tahanan. Nang makausap daw ng mga otoridad si Joe, nagpahayag daw ito ng labis na pagsisisi. Umiiyak na po siya, ma'am, nung pilit namin na tinatanong kung bakit ganun nga po yung ginawa niya sa kanyang anak. Dala lang daw po ng kahirapan at yung asawa niya po ay kasalukuyang nasa ospital noon at may taning sa buhay. Kaya siguro sa kung ano-ano yung iniisip niya, nagawa niya sa kanyang anak yung bagay na yon. Ang inang si Mimi na nooy nasa Navotas, walang ideya sa miserableng pamumuhay na dinaranas ng kanyang dalawang anak. Hanggang gabi noong October 4, halos madurog daw ang kanyang puso nang mapanood sa telebisyon ang sinapit ni May. Kasi nung umaga, naglalabay nanay ko, tumawag dito. Natutulog pa. Hanggang sa narinig ko na dalawa sila nag-uusap, kinausap ko siya. Sabi niya, "Ma, lasing na naman si Papa, pinalo niya na naman ako kagabi." Sabi niya, "Mauuwi na ikaw dito o kukunin mo na kami." Sabi ko, "Hindi pa kasi wala akong pamasahe, may sakit pa ako." Sabi niya, "Sige ma, pagaling ako." Sabi niya, "Pagaling ka din na." Sabi niya ganun, marami daw siyang gamot. Tapos namatay na yun, naputol. Tapos tinawagan ko uli, ayaw na sagutin. Nabalitaan na lang namin, nasa TV na nga. Dahil sa pagmamaltrato sa anak na si May, sinampahan ng kasong physical injury sa Branch 96 ng Dinalupihan Regional Trial Court ang suspect na si alias Joe. Kasalukuyang naka-detain sa Dinalupihan District Jail. Yung RA 7610 under Section 10. Ito kasi yung batas na kung saan is dapat bigyan mo ang bata ng proteksyon para sa kanyang development. Pero ang nangyayari, hindi nga at ang inano pa niya is cruelty, nineneglect ang bata kasi to the fact na iiwanan mo sa bahay na walang nagsusupervise. Samantala, sinubukan ng aming team na kunin ang panig ng suspect na si alias Joe.
Subalit tumanggi siyang magbigay ng anumang pahayag sa amin. Kasulukuyang nasa pangangalaga ng Reception and Study Center for Children o RSCC sa Lubao, Pampanga ang magkapatid na sina May at John. Sumasailalim sila sa mga programa para maghilom ang pisikal at emosyonal na sugat dulot ng naranasang pangmamaltrato. Nung dinala yung mga bata dito, hindi mo kasi maano yung itsura ng mga bata, pero malungkot sila at yung suot nilang damit is hindi maayos. Tahimik lang sila. Siguro nagtataka kung saan silang lugar. Although alam naman nila na pansamantala, dito muna sila titira. Nung una, batid daw sa kilos at pag-uugali ng mga bata ang hindi magandang karanasan na kanilang pinagdaanan. Takot sila sa father, lalo na si May. Kapag binabanggit mo yung nasaan si father mo, hindi siya nagsasalita, tapos makikita mo doon yung ayaw niyang makipagsalamuha sa ibang bata. Based kasi doon sa aming experience, pag ang isang bata ay biktima ng pang-aabusang pisikal, nananakit din siya. Mabilis ang kamay din niyang manakit ng kapwa bata. At may mga times din na self-defense, laging dinidepensahan niya ang sarili niya. Sa tulong ng mga programa ng RSCC, makalipas lamang ang ilang buwan, ang laki na ng pagbabagong na-observe namin sa bata. Before, kapag may mga party na may mga bisitang nagpapaparty dito, ayaw niyang umattend. Ngayon, nagjo-join na siya even sa mga games at saka sumasali na siya sa mga sayaw. si Mimi, bagamat alam na hindi biro ang pagdaraan ng proseso para muling makuha ang mga anak, araw-araw daw na maghihintay sa muling pagsasama-sama nilang mag-iina. Sana po makasama na namin siya. Makauwi na siya, makuha namin para maging masaya naman ulit kami. So may tinatawag kasi tayo ditong yung PCAR o yung Parenting Capability Assessment na kung saan ay a-assess ng social worker kung saan sila nakatira, yung capability nila in caring and supporting dun sa pangailangan ng mga bata. Kasi kung gusto lang nating makasigurado na hindi na uli maulit yung nangyaring pangyayaring hindi maganda dun sa mga bata. Kaya dapat nating masigurado na magiging mabuti ang kalagayan ng mga bata once na ini-return na natin sa kanila. Samantala, ang mga kinaukulan nag-iwan ng paalala sa publiko upang makaiwas sa ganitong klase ng pangyayari. Sa mga magulang na may mga problema, ay wag pagbuntunan ninyo ng yung bata. Mahalin natin ang ating mga anak at bigyan natin ng proteksyon kasi tayo pong mga magulang is stewardship lang po tayo, di ba, ng ating mga anak. Binigayan sa atin ng Panginoon hindi po para nating saktan, kundi mahalin at pangalagaan.